Ang mag-ina na sina Mary at Lacey ay inireport na missing. Ang ina na si Mary ay isang bookkeeper sa isang tax office at iyon ang unang pinuntahan nang siya ay hanapin. Sa pagpunta doon ay agad na nakita ang kanyang nakahandusay at wala ng buhay na katawan. Ang anak naman na si Lacey ay nakita sa loob ng CR. Nakatali sa isang upuan at puno ng dugo ang katawan. Sa nakitang ayos ng mag-ina, ang officer in charge ay agad na tumawag ng backup para agad na aksyonan ang sa kanyang tingin ay double homicide. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Mary at Lacey Phillips. Mayaman sa kultura at pinagkalooban ng masaganang likas na yaman, ang Arkansas ay mayroong kombinasyon ng mga maksaysayan at panlabas na atraksyon. Ang state na ito ay pinakakilala sa kanilang minahan ng diamante at ang pinagmula ng matagumpay na retail store na Walmart. Sa isang maliit na city na Bald Knob ay nakatira ang pamilya Phillips. Si Mary Phillips, 34 years old, ay isang bookkeeper sa isang tax office at kasal kay James Phillips. Sila ay mayroong 3 mga anak na sina Darla, Jessie at Lacey. Siya ay isang devoted na asawa at ina sa kanyang 3 mga anak na sa kasamaang palad ay agad na namaalam dahil sa isang nilalang na ang kaluluwa ay halang. June 6, 1995, isang tipikal na araw na pumasok sa kanyang trabaho si Mary. Ang kanyang bunsong anak na si Lacey, 11 years old, ay mayroong appointment sa dentist ng araw na yon. Kaya ang kanyang panganay na anak na si Darla ay inihatid si Lacey sa kanyang opisina. Ayon sa mga anak ni Mary na sina Darla at Jessie, inaasahan nila na ang ina at kapatid ay makakauwi ng kanilang bahay ng bandang alas 5 ng hapon. Ngunit ang ina na si Mary at kapatid na si Lacey ng hapon na yon ay hindi na nakabalik pa. Matapos lamang ng hating gabi ng araw na yon, June 7, 1995, ang asawa na si James ay tumawag na sa mga otoridad para i-report ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni James na ilang beses siyang tumawag sa kanyang asawa ngunit wala siyang nakuhang tugon simula alas 3 ng hapon pa. Siya ay humingi na ng assistance para hanapin ang kanyang mag-ina at ang unang lugar na pinuntahan ng officer in charge ay ang pinagtatrabahuhan ni Mary. Sa pagpunta sa tax office, pagpasok pa lamang sa parking lot, ay agad na nakita ng officer ang pick-up truck na pagmamayari ni Mary na nakapark sa gilid ng building. Matapos noon ay tumungo na ang officer sa establishmento at pumasok sa isang pinto na hindi nakalock, kung saan isang hindi inaasahang tanawin ang bumulaga sa kanya. Sa sahig ay may isang babae na nakatali ang mga kamay sa likod ang kanyang nakita. Nang nilapitan niya ang babae, ay nakita niya na may isang electrical cord ang nakapalupot pa sa leeg nito. Ang babae ay walang saplot pang ibaba at malinaw na iyon ay wala nang hininga pa. Ang babae na iyon ay si Mary. Sa banyo naman, isang katawan ng isang batang babae ang nakatali sa isang metal chair ang nakita din ng officer. Ang mukha at buhok, maging ang mga binti nito ay halos mapuno na ng tuyong mga dugo. Malinaw sa officer na ang nangyari ay isang double homicide, kaya siya ay agad na tumawag ng backup. Pagdating ng mga otoridad, agad silang kumilos para mag-imbestiga. Isa sa kanilang ginawa ay ang documentation ng crime scene at pagkuha ng mga litrato ng mga katawan at maaring mga ebidensya.
Ang unang kinuna ng litrato ay si Mary at matapos noon, ang officer ay tumungo na sa bathroom. Sinimulang kuhanan ng picture si Lacey at sa gitna ng pagkuha ng mga litrato, ang officer ay halos panawa ng ulirat nang ang ulo ni Lacey ay umangat at tumingin sa kanya ng diretsyo matapos na ito ay dumilat. Sa kabila ng tinamong mga sugat, si Lacey ay himala na nakaligtas. Ang officer ay agad na tumawag ng ambulansya at nagstay sa tabi ni Lacey. Si Lacey naman sa kabila ng lahat ay tila kalmado lang at nag-request na tanggalin ang pagkakatali sa kanyang mga kamay. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina, ngunit ang officer ay walang sinabi dahil sa tingin niya sa kalagayan na iyon ni Lacey, hindi makakatulong na malaman nito na ang kanyang ina na si Mary ay wala na. Sa ginawang investigasyon, si Mary ay nagtamo ng bruise marks sa kanyang buong katawan, isang indikasyon na ang salarin ay sinubukan niyang labanan. Siya ay natagpo ang walang saplot pang ibaba at malinaw na ginasa. Ang cause of death ay na tugma sa nakitang nakapulupot pa na electrical cord sa kanyang leeg. Sa mga sumunod na araw, si Lacey ay nanatili sa loob ng Intensive Care Unit o ICU ng kalapit na ospital. Sa kabila ng trauma na naramdaman, nang tanungin si Lacey ng mga otoridad hingil sa naganap, ay nagawa niya na kalmadong ikwento sa mga ito ang naging pangyayari ng araw na yun. Ayon kay Lacey, silang dalawang mag-ina ay nasa opisina nito nang isang lalaki ang pumasok at bumunot ng isang baril. Ang lalaki ay inutusan ng kanyang ina na dumapa sa sahig at si Lacey naman ay pinapunta sa banyo at pinaupo sa isang silya. Ayon kay Lacey, hindi niya makakalimutan ang galit na mukha at boses nito habang siya ay itinatali sa upuan. Nakiusap siya sa lalaki na huwag saktan ang kanyang ina, na sinagot naman ng lalaki na ang kanyang sasaktan ay si Lacey. Matapos na iyon ay sabihin, ang lalaki ay walang habas na pinukok si Lacey sa ulo gamit ang dalang baril. Matapos makita na hindi na siya gumagalaw pa, ang lalaki ay lumabas na ng banyo. Hindi alam ni Lacey kung gaano siya katagal na nawala ng ulirat, ngunit nang siya ay magising, ang una niyang ginawa ay ang tawagin ang kanyang ina na si Mary. At sa pagtawag na yun, ang pinto ng bathroom ay agad na bumukas at sa halip na ang mukha ng ina ang kanyang nakita, ang mukha ng lalaki ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa pagkakataon na ito, ang lalaki ay inilagay ang mga kamay sa leeg ni Lacey para siya ay salin. Nang makita na si Lacey ay hindi pa din nalalagutan ng hininga, ang lalaki ay buong lakas na pa sa ulo si Lacey gamit ang kanyang baril. Ang sumunod na sa alaala ni Lacey ay ang tunog ng shutter ng kamera nang siya ay muling magising. Sa kabila ng makapanindig balahibong karanasan, si Lacey ay nakapagbigay ng detalyadong deskripsyon ng salarin. Mula sa mata, kulay ng buhok, bigat at taas, maging ang maaaring edad nito ay tumanim sa kanyang memorya. Ang salarin ay mayroon ding maraming tattoo sa kanyang braso at isang detalye pa ang agad na nagbigay sa mga otoridad ng ideya kung sino ang dapat nilang hanapin. At iyon ay ang hugis teardrop na tattoo sa ilalim ng kaliwang mata ng salarin. Isang tao ang agad na pumasok sa kanilang isipan. At iyon ay si Jack Jones. Si Jack Harold Jones ay tubong Ohio at kilala na ng mga otoridad dahil ang asawa nito ay sinasabing isang biktima ng panggagasa. Ang mga otoridad ay agad na pinuntahan si Jones sa bahay nito at inaresto. Sa ginawang interogasyon, wala nang pasikot-sikot pa na umamin si Jack sa krimen na ginawa niya.
na ayon pa sa kanya ay isang resulta lamang ng kanyang galit sa mga otoridad dahil sa kakulangan ng aksyon ng mga ito noon nang ang kanyang asawa ay inireport na nagasa. Ayon kay Jack, siya ay pumunta sa office para manghiram ng account books. Nang makita niya si Mary, siya ay nabighani dito at nagplano na balikan ito. Dala ang isang BB gun o air gun, latex gloves at panali, siya ay bumalik muli para isagawa ang kanyang masamang balak kay Mary. Hindi niya inasahan na si Mary ay mayroon palang kasama, ngunit siya ay determinado na gawin ang masamang balak kaya dinala niya si Lacey sa banyo at ilang beses na sa ulo. Matapos mawala ng malay ni Lacey, siya ay lumabas na at pinagsamantalahan ang ina na si Mary. Matapos na mapaslang si Mary, ay binalikan naman niya sa banyo si Lacey na noon ay umiiyak at hinahanap ang ina. Matapos na sakin at buong lakas na hampas sa ulo si Lacey para mamatay, ay agad siyang umalis sa pag-aakalang ang mag-ina ay parehong wala ng buhay. Sa ginawang trial laban kay Jack Jones, ang kanilang inihain na depensa ay insanity. Nang nangyari ang krimen, siya ay mayroong bipolar disorder at uminom ng methamphetamine bilang kanyang medicine na pwedeng pagmula ng mental illness kapag nasobrahan. Sa kabi-kabilang ebidensya na inihain laban sa kanya, si Jack ay napatunayan na guilty sa pagpaslang kay Mary at pinatawan ng death penalty. Bukod doon, siya ay napatawan din ng life sentence para sa ginawang plus 30 years sa attempted murder naman kay Lacey. Ang DNA ni Jack ay ipinasok sa isang database na CODIS. Hindi nagtagal, ang kanyang DNA ay nagmatch sa DNA na nakuha sa isang crime scene. Taong 1991, ang 32 years old na si Lorraine Barrett ay nakita sa hotel room sa Florida na bugbog sarado, pinagsamantalahan at strangled to death. Taong 2003, nang opisyal na pinangalanan si Jack Jones bilang pangunahing salarin sa nangyari kay Lorraine. Ayon kay Jack, sila ay nakakilala ni Lorraine sa isang hotel bar at agad na nagkagustuhan. Si Lorraine daw ay inimbitahan siya sa hotel room nito at ang nangyari sa loob ng kwarto na yun ay mananatili na lamang hiwaga dahil ang biktima ay patay na at ang salarin ay maaring sabihin ang kung anong bersyon ang sa tingin niya ay pabor sa kanya. Noong kainitan ng investigasyon tungkol kay Lorraine, si Lorraine kasama ng kanyang suspected killer na patungong elevator ang nakapture ng security camera ng hotel. Ang imahe na yun ng salarin ay inilathala sa front page pa ng pahayagan at ang kapatid na babae ni Jack Jones ay agad na siya ay nakilala. Nang ipakita ng kapatid ang pahayagan na yun sa kanilang ama, ang kanilang ama ay hindi iyon pinansin at sinabi pa na huwag nang magsalita pa tungkol doon. Kalaunan, si Jack ay nakasakay na sa isang bus na papuntang Arkansas. Sa pamilyang kinalakhan, si Jack ay matatawag na spoiled. Siya ay sumpungi noong bata at sa pagdaan ng panahon ay naging pasaway. Ang bawat miyembro ng pamilya Jones ay pinakaiwasan na siya ay magalit dahil kung iyon ay mangyari, hindi lang ang mga kapatid ang makakatikim ng kanyang galit at kamao, maging ang kanyang ama at ina ay hindi din makakaligtas dito. Bagamat siya ay kilala sa ganoong ugali, siya ay kilala din bilang mabait at maalalahanin, kaya mahirap para sa kanyang pamilya na siya ay parusahan sa kung anumang maling bagay na kanyang ginawa. Sa kaso na yun ni Lorraine, ayon sa pamilya, bagamat aware sila sa pagiging bayolente ni Jack, hindi nila inisip na kaya nitong pumaslang ng tao. Kaya sila ay walang ginawang aksyon nang mamukhaan nila ang suspected killer ni Lorraine sa periodiko. Habang nasa bilangguan at naghihintay ng kanyang sentensyang kamatayan, taong 2007,
Si Jack ay nagpadala ng isang liham sa kanyang kapatid na may instruksyon na buksan o basahin yun kapag siya ay patay na. April 24, 2017, mahigit isang dekada matapos ipadala ang liham, si Jack Harold Jones ay hinarap na ang kanyang kamatayan by lethal injection. Matapos noon, ang kanyang kapatid ay binuksan na ang kanyang liham at matapos na iyon ay basahin, lumabas na ang liham na yun ay isa palang confession. Meron din isang bilin na 1 year matapos ng kanyang execution. Ang liham na yun ay ibigay sa mga detectives na humawak ng kaso sa isa pa niyang napaslang na si Lorraine noon. Ayon sa liham, si Jack ay responsable sa pagkapaslang sa isang 20 years old college student na si Regina Harrison noong 1983 sa Florida. Si Regina ay natagpuan sa isang parke na ginala at strangled to death. Sa kaso na ito ni Regina, isang kilalang serial rapist na si Ronald Stewart ang naaresto at nakulong. Ang kaso na yun ay napako kay Ronald dahil sa ilang deskripsyon ng mga testigo na tumugma sa kanya. Bagamat ang kanyang fingerprint ay hindi tumugma sa nakita sa crime scene, medyo mahirap na patunayan na hindi siya ang salarin. Idagdag pa na siya isang serial rapist. Kaya si Ronald ay umamin na lang at nag-enter ng plea para maiwasan ang death penalty. Si Ronald ay namatay na ng cancer sa bilangguan bago lumutang ang confession na yun ni Jack. Si Jack ay isang teenager pa lamang noon at si Regina ang kanyang unang biktima. Sa pag-move on sa kanyang buhay, si Lacey ay nag-asawa na at isa na ring ina sa kanyang mga anak. Hindi madali para sa noon ay 11 years old na si Lacey ang kanyang pinagdaanan. Sa kanyang pagkaligtas sa bingit ng kamatayan, hindi lang niya naibigay ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina, kundi nabigyan din ng linaw kung sino ang tunay na salarin sa nangyari kina Lorraine at Regina. Maari na mayroon pang ibang biktima, ngunit dahil sa siya ay namaalam na, wala nang makakaalam pa. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!